Guys, pansinin nyo ito dito sa wall ko. Anong pagkakaiba nitong tatlo? Una, ang growth address. Pangalawa, not recommendable profile. At pangatlo naman yung recommendable profile. Ito ay magandang pag-usapan ngayon about sa mga issue na ito. Unahin natin ang growth address. Ito yung nanganganib na ang profile mo. May issue na siya na kailangang maagapan. Bakit nagkaroon tayo ng violation na ganito? Tingnan nyo ang 7 stars na yan, nabawasan, naging 3 na lang kasi nagkakaroon siya ng flag content. Although, still recommendable ang kanyang profile, sinasuggest pa rin ni Meta sa mga bagong audience. But kailangan niyang maagapan burahin ang kanyang mga violation para maging healthy ulit ang kanyang profile at maging kumpleto ulit ang kanyang 7 stars. Kapag di niya ito agad ma-delete, mawawala ang kanyang 7 stars at magiging not recommendable ang kanyang profile. Maraming mga bagay na maaaring magkaroon ka ng flag content sa pananalita, sa pananamit, sa mga pagkain, sa mga photo at videos at marami pang iba guys. Kaya mag-ingat talaga tayo sa pag-upload. Maging mapanuri tayo, okay? Next, itong not recommendable profile. Ito yung violation na halos lahat mayroon tayong na-encounter na policy issue. Kung baga nagkaroon ka ng package violation, kaya ang parusa, hindi na sinasuggest na Meta ang profile. Kapag nakapag-encounter tayo sa mga ganitong issue, ito yung pinakamahirap i-appeal kay Meta. Matagal bago maibalik ng maayos ang account mo. Yung 5 issue na dyan, mayroon kang nai-post dyan about civics vaccine, mga sensitive issue, at may history violation ka noon na hindi mo nabura at lumabag ka sa mga community standards policy ni FB. Yung dati mong video na matagal na at nagkaroon ka ng violation na hindi mo nabura-bura, kaya naungkat ng AI yon. Or baka nagkaroon ka ng spamming, clickbait, or paglilinlang sa mga tao, or may mga ginagawa kayong hindi maganda, baka nagkaroon ka ng fake account, or may gumamit sa profile mo kaya nagkaroon ka ng impersonation, at nagkaroon ka ng advertising policy issue. Ito yung baka nagbibenta ka ng mga products or nagpo-post ka noon or nagbo-posting ka sa Facebook nang hindi ka nagbabayad, di mo natuloy pagbayad, kaya nagkaroon ka ng advertising policy issue. Kaya maraming pwedeng mangyari kung bakit not recommendable ang isang profile. Kaya hindi na sinasuggest na Meta ang ganitong profile, di ba, sa tindi ng iyong violation na na-encounter, kahit mag-post ka na, di na yan makikita ng mga wider audience. Less visibility, less viewers, limitado na lang ang manunood sa mga post mo. Ito yung mga violation na hindi na agapang nabura. Kahit nabura mo na sa support inbox, alert, pero andoon pa rin ang violation. Kaya ito yung kailangang i-appeal sa report a problem. Medyo matagal din maibalik. Ganon ang nangyari sa isa kong profile. Kita nyo dyan, yan ang profile ko na hindi ko talaga kayang i-appeal. Kaya I suggest na gumawa na lang kayo ng bagong account. Kasi yan ang nangyari sa dati kong account. Ito yung ilang beses kong i-appeal pero di na binalik ni Meta. Kaya gumawa ako ng new account ko at ito yung gamit ko ngayon. Sinikap kong hindi magka-violation at sa awa ng Diyos, na-monetize ako sa stars at stream ads. Next ay ang recommendable account. Ito yung maganda. Ito yung profile natin na recommended or suggested na Meta sa lahat ng wider audience. Lalo na kapag mayroon kang magandang video, isasuggest na lahat yan. Magugulat ka na lang na marami ka ng viewers at followers, di ba? Kaya alagaan natin ang ating mga profile, panatilihin nating buo ang 7 stars. Sumunod tayo sa mga community standards ni Meta. Magbasa tayo sa kanyang mga policy para maiwasan natin yung pinagbabawal niya, okay? Panatilihin nating healthy lagi ang ating mga profile na always recommended ni Meta to the wider audiences, sa mga tao at sa mga maraming viewers, okay? Hanggang dito na lang. I hope na may natutunan kayo today. See you next video guys. Follow for more.